Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ikalima ng Marso, taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya na nga po itong lumalayo ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan huling namataan sa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan ay nananatili pa rin itong low pressure area. Samantala, yung circulation nga po nito, hagip pa rin po ang silangang bahagi ng Mindanao. Kaya naman, lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga posibleng pag-uulan at mga localized thunderstorm na dulot itong low pressure area at ng hanging amihan, kung saan patuloy pa rin umiiral ang hanging amihan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, lubos pa rin po natin pinaghahanda sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng ating panahon, kung saan inaasahan po natin itong low pressure area ay maluluso na nga lang po itong low pressure area. Ngunit hindi po natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pagbuo muli ng masamang panahon o low pressure area sa mga susunod pang mga araw. Kaya naman, maging alerto lang po tayo upang makaiwas po tayo sa mga malubhang epekto sa pagbabago ng lagay ng ating panahon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang improving weather, ang magiging lagay ng ating panahon na makakaranas pa rin tayo ng maliwalas na panahon o mainit temperatura. Kaya naman, kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw tulad ng payong o kaya naman sombrero, na kung saan nga po inaasahan natin sa buong Luzon improving weather ang ating inaasahan. Ngunit may inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, maging handa pa rin po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil sa epekto ng hanging amihan, kung saan may inaasahan po tayong temperatura dito sa Legazpi na umaabot sa 24 hanggang 31 degrees Celsius, Tugigaraw 23 hanggang 32 degrees Celsius, na kung saan mainit po ang magiging agwat ng temperatura dito sa may Tugigaraw. Samantalang dito naman sa may Tagaytay 23 hanggang 29 degrees Celsius, Metro Manila 24 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 24 degrees Celsius, sa may Lawag 24 hanggang 30 degrees Celsius. Kaya naman po, inaasahan po natin magiging mainit ang temperatura. Kaya naman, kung kayo ay may activity sa ilalim ng tirik na araw, guliin pa rin mag-inom ng maraming tubig upang tayo ay maging hydrated, upang makaiwas tayo sa masamang epekto ng mainit na temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas and Palawan, including Mindanao, dito po sa may Visayas, asahan pa rin natin ang good weather o maliwalas na panahon ang ating inaasahan. Samantala, may mga tsansa rin ng mga pag-ulan o mga mahulap na paborin pagsapit ng hapon at gabi dito sa may Eastern Visayas, na kung saan sa area po yan ng Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, inaasahan po natin bagyang makakaranas ng maulap na paborin pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius dito sa may Tacloban. Samantalang dito sa may Cebu 26 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng panahon dito sa Palawan, asahan pa rin natin ang maliwalas na panahon na may inaasahan agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius dito sa may Puerto Princesa. Samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands, 25 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, saan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi dito sa may area ng Caraga Region at Davao Region. Sa area po yan ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, kung saan inaasahan po natin ang bahagyang maulap na paborin o sinasama ng mga localized thunderstorm. Samantala, sa mga labing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin ang improving weather, ang magiging lagay ng panahon na maliwalas,
Dito po yan sa area po yan ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani ang siyang inaasahan natin makakaranas ng improving weather. Samantala, maging alerto lang po tayo sa mga biglaang localized thunderstorm or mga pagkulog at pagkidlat. Dahil po yan sa epekto pa rin ng hangin amihan na associated dito sa low pressure area na kung saan makikita nga po natin yung sirkulasyon ng hangin na hagip pa rin yung Mindanao. Samantala, para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Davao, makakaranas pa rin ng mainit na temperatura na umaabot nga po sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Zamboanga Peninsula, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. Kaya naman, maging alerto lang po tayo sa matinding sikat ng araw at mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Para naman sa maging lagi ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit inaasahan po rin natin karanas po ng maalong karagatan dito sa may silangan at hilagang bahagi ng Luzon. Kung saan inaasahan po natin na makakaranas ng umaabot sa 3 meters ang taas ng mga pag-alon na mapanganib pa rin sa ating may mga maliliit na sasakyang pandagat. Lalo na po yan dito sa may area na Ilocos Norte, Batanes, including Babuyang Group of Islands, na kung saan makakaranas ng moderate to rough sea condition ang lagay ng karagatan. Samantala, sa malabing bahagi pa ng ating karagatan, may moderate ang lagay ng ating seaboard, na kung saan malaya pa rin mapaglalagay ng ating mga kababayang mga isda sa mga nasabing seaboard. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayang mga isda upang makaiwas po tayo sa malabang epekto pa rin ang biglaang taas ng alon. Dahil po yan sa epekto ng hangin amihan at ng pinagsabing epekto dito sa low pressure area. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng panahon ngayong araw ng Huwebes, 5 ng Marso taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa panibagong ulat pa naming ilalabas. God bless us all.